Hello guys, good morning muna rito at good evening dyan. At eto, pag-usapan natin may ibinulong sa atin ang ating puting kabayo. At na habang papalapit ang impeachment, habang papalapit ang February 6, may pinaplano pala itong mga may sayad. Kaya lang, walang kasiguruhan kung paano nila i-execute at ano ang kanilang mga ikakatwiran o ang kanilang mga gagamiting naratibo para hindi ito maging, anong tawag nila ron? Na magparang bogus lang, no? So, yun ang iniiwasan nila. Ang aking tinutukoy, guys, ang aking sinasabi, itong planong impeach me. Okay. Ang impeach me ay isang template na pinauso sa panahon nitong si Unanay. Yes, ang impeach me ay pinauso ni Unanay at ang kanyang ginamit na instrumento ay walang iba kundi si Lozano. Natatandaan nyo pa ba si Lozano? Ang unang-unang tanong ko, nasan kaya ang kaluluwa nito? No? Si Lozano lang naman yung isang abogado na taon-taon ay nagsasampa ng impeachment laban kay Gloria Macapagal Arroyo aka Unanay. Isang impeachment na napakahina, no? At walang sustansya, no? Walang forma, walang sustansya. Sa madaling salita ay karapat-dapat lamang na ibasura. At ito ay ginagawa ni Lozano nung panahon ni GMA upang magkaroon mai-ignite o mai-trigger ang 1-year ban, no? Na para sapagkat ayon sa batas, ayon sa impeachment, no? Isang beses mo lang pwedeng sampahan ang impeachable official, no? Sa loob ng 1 taon. So itong si Lozano, ang trabaho nito ay gumawa ng isang bogus na impeachment complaint upang sa ganun matrigger ang 1-year ban. So, ibig sabihin, sa 1 taon na naman. So, ito ay ginagawa niya taon-taon. Ngayon, dahil sa itong sila Sayad, mukhang, ang magkakapatid na may Sayad ay talagang desperado at the same time, takot na takot sa paparating na mga impeachment complaints sa kanila sapagkat alam nila na ito ay may basihan, may matibay na ebidensya at higit sa lahat, takot silang mabukalkal ang kanilang mga bank accounts na maaari na maging dahilan ng pagkaka-freeze ng mga accounts ito at posible pang makumpiska ng gobyerno kung mapapatunayan, no? Baka daw, mahirapan sila sa pagtustos sa kanilang mga pangarap maging ang kay Fentaboy na pagtustos sa abogado. Pero ang sabi ko naman sa ating puting kabayo, napakarami naman yung ginto. Napakarami naman yung mga gintong nakatago sa iba't ibang bahay nila, di ba? Dahil yung ibang cash, ginawa nila, kinonvert nila, ginto. Yung mga cash nila, binili ng ginto at ginawa nilang barbar na ginto, di ba ga? So, paano yan mauubusan? Sabi ko nga, hindi yan mauubusan, no? Maaring paminsan-minsan mawalan, pero hindi mauubusan. Magkaiba po kasi yung nawawalan sa nauubusan. Yung nawalan ka lang ngayon, pero may parating. Siya, yung hindi nauubusan, malawak ang minahan. Ayan, kagaya nila Sayad. Sa tagal ng panahon ni Fentaboy, nitong mga mag-anak na ito na matakaw sa pera, at mga magnanakaw, talagang nakaipon sila ng napakalaki. Pero ganun pa man, takot pa rin sila sapagkat aanhin mo nga naman ang pera kung may kulong ka naman. Aanin mo ang napakaraming pera kung nasa bilangguan ka naman. Di ba, former Senator Bong Revilla, di ba? At saka Fentaboy na rin, di ba? Teves, di ba? Alice Go, di ba? Aanin mo napakaraming pera kung nakakulong ka naman. At wala kang kalayaan. Di ba Kibulok? Itanong mo sa kanila at sila magpapatotoo at natotoo ang sinasabi ko. Pero balik tayo sa impeach me. So, paunahan ito sa February 6. Sa bagay, alam ko naman na matatalino naman ang ating mga nasa sa pangunguna ni Kong Jinky Luistro. Itong ating, sila Congressman Ridon, matatalino itong bumubuo ng ating Justice Committee.
ng ating House of Representatives, ano. So alam nila, madidiscern nila kapag bogus lang talaga itong mga impeachment case, no. Sapagkat yun nga, makikipag-unahan daw. Sabi ng ating puting kabayo ngayon, kaya wag tayong magugulat kung biglang may magsasabit ng bogus na impeachment laban dito kay Sayad. No? Hindi ko alam kung sinong gagamitin abogado, pero hindi rin natin alam kung maitutuloy ba nila, sapagkat problema nila, sabi nila, anong naratibo ang kanilang gagawin? Nahihirapan silang umisip, nahihirapan sila sa kanilang pagbe-brainstorming, ano nga bang naratibo ang gagamitin natin? Kahit siguro, sinong lawyer mahihirapang umisip ng naratibong pang-impeach dito kay Sayad, no? Na masasabing hindi bogus. Bakit? Lahat na, kahit maaaring gumawa ka ng bogus na impeachment case rito kay Sayad, baka matuluyan. Dahil ultimo kaliit-liit ang krimen, baka may kinasasangkutan ito. Diba? So kahit anong gawin mo, baka kahit anong gawin mong bogus complaint dito kay para kay Inday Sayad, baka ang mangyari magkatotoo pa. Ang resulta, impeachment pa rin. So, nahihirapan ang mga abogado nito kung anong naratibong gagamitin. Inday Sayad, ang gamitin mo na lang kaya ano ba pwedeng gamitin dito? Wala rin ako maisip kung anong bogus ang gagamitin nila no? Dahil kahit anong gamitin nila na krimen, na impeachable, mga offenses na impeachable, posibleng nagawa talaga ni Sayad. Kumbaga, imbis na mapabuti at maka-trigger nila yung 1 year at ma-absuelto, kumbaga ma-dismiss lang ng Committee on Justice ng House of Representatives, baka mangyari, makadagdag pa. Baka maisama pa at ma-consolidate. So, comedy. Kaya itong impeachment ni Inday Sayad, naku po, Rudy. Talagang dapat malaki ang bayad dito ni Sayad sa mga abogado niya dahil hirap na siya ipagtanggol. Hirap na hirap palusutan. Kaya baka naman pwedeng gamitin na impeachable ba yung pagtatanim ng puno? O kaya yung pagtatrabaho bilang isang tupad? Yun na lang, yung mga abogado ni Sayad, yun na lang ang ikatwiran nyo. Kung sabihin nyo, inagaw ni Sayad yung trabaho ng iba, yung trabaho ng mga tupad. So, nabawasan ng mga beneficiaries dahil sa bida-bida niya. Isipin mo yung trabaho ng tupad, trinabaho niya, tapos ibang klase sa bundok pa. Di ba ang galing? Nagtupad ka na, sa bundok pa. So, pwede na yun. Para hindi na kayo nahihirapan, di ba? So, yun. Abangan natin. At talagang ang mga alumpihit ng pitito habang dumadaan ang araw. Papalapit ng February 6. Naku po, Rudy. Yun lang. Sa mga bumunditilis at may sayad dyan, manatili kayong may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye! Tatay nyo pala, karton.